Okay, so once again, good evening sa ating lahat, mga kasantal, mga kapartners natin, no? So nandito po tayo sa NDO, yung ating New Dropshipper Orientation. So dito sa training, marami tayong maitatakel, no? Meron tayong learning dito, matutunan natin yung mga bagay kung ano yung dapat gagawin natin, makakapag-build tayo ng ating team, makipag-connect tayo sa mga kapwa partners natin, and paano tayo mag-grow. So yun po yung ating magiging topic talaga dito. Right? So for tonight, okay, yan. Alam naman natin, no, halos lahat, iba-ibang pinanggalingan natin ng background. Sometimes yung iba sumali sa Chantal dito, employed. Yung iba professional, full-time parents, o may estudyante po tayo ngayon naka-attend, no? Yung iba mga negosyante na, mga entrepreneur, may mga online seller na, okay? May mga freelancer pa. Then the rest, hindi ko na nilagay dito yung may mga OFW pa. Alright? So ngayon, ang magiging topic natin from dropshipper, paano tayo ngayon lumaki yung ating connection, yung tinatawag natin building. Alright? So ibig sabihin, gusto natin lumago yung ating sales. So hindi lang ito right now sa ating situation kasi alam naman natin uh, kahit hindi mo sasabihin pero alam ng iba eh. Gusto mo rin talaga umangat sa buhay. Gusto mo rin lumaki yung sales mo eh. Tama? Okay, ngayon, build your organization. Siyempre, hindi madali yan. Pero kung gustuin mo talaga, pwede. 'Di ba? Pwede. Nandyan yung pwede ka gumawa ng build organization like mga online seller, mga dropshipper natin. Yung organization nila, meron silang tinatawag na active loyal customer na eh. Tama, no? Yung nakatikim ng mga product, bumuo sila ng organization, yung mga active seller na talaga, yung magiging loyal customer, palut-ulit sa kanila talaga buibili. 'Di ba? Merong ganon at nangyari din sa akin. No? Kahit hindi ko kinakausap, nakapag-build din ako ng rapport last year. So meron din akong nakabuo yung ang aking mga active loyal customer. Then alam natin sa umpisa hindi talaga basta-basta 'yan, pero kung sisimulan mo dandahan, definitely mangyayari din sa iyo. Mangyayari din sa iyo. Tama? So, not just our organization but a team, no? Gusto mo maraming team? Pwede ka bumuo pero depende 'yan sa gusto mo mangyayari, 'di ba? Now, syempre, nagto-talk tayo, no? Pakilala muna ako sa mga hindi nakakilala sa akin. Ayan po yung aking face, no? Doon yun sa naka-post na yan. So, I'm Coach Ray Panugalinga. Right now, nasa NetDev speaker po tayo, trainer ng Chantal Direct Sales Incorporated, and under po tayo ng co-leader ng God's Team. By the way, ako po lumaki, ako po ay taga Mindanao. A little bit story lang para kung malaman nyo sa mga hindi nakakilala sa akin. Siyempre, once upon a time ako po ay isang OFW. Almost 3 years po ako sa ibang bansa. Galing po ako ng Mindanao. Graduate po ako ng Marine Corps. Okay, dapat sasabak ako sa sundalo, pero I quit. Pero reserve tayo. Yun nga lang, I don't know kung okay pa ba yung ating certificate as reserve Marines Command. Pero graduate po tayo ng ROTC. So dapat magiging sundalo ako, pero naisip ko parang wala akong plano doon sa gobyerno. Ang ginawa ko, talagang nagsumikap ako para makaalis. So ginawa ko paraan, nangutang ako, nakalis ako sa ibang bansa. Doon sa from Mindanao, lumipad ako sa Manila. Okay, yan yung katibayan natin, no? 1999 nasa ibang bansa po ako. Etong passport ko, ito po ay Taiwan, yung picture ko niya na sobrang payat pa tayo diyan, no? Way back, okay, baka malaman yung edad natin, no? Pero okay lang. That was way back 1998. Unang bansa na natin ko Taiwan, no? Taiwan from Kaohsiung to Taipei, na travel ko na yan noon. 1990s pa lang nandiyan na ako. Then sumabog po tayo sa barko kasi nakapunta rin po tayo ng US Hawaii, party doon sa Samoa Island, doon po kami napadpad. Kaya meron dito nakalagay Pago-Pago American Samoa. Ayun yung time ko dati. Hindi naman ganoon kalaki ang sweldo, dollar naman, pero late pa rin yung panahon na yun. So mindset ko dati, gusto ko makaipon ng milyon pero hindi natupad kasi ang mindset ko dati, nakita ko pala in the future, gusto ko rin magnegosyo. Kasi sa negosyo, parang naisip ko, yun yung magiging blasted na income mo eh. Pag meron kang hawak eh. Now,
na naging empleyado po tayo pagbalik ko ng Pilipinas, pero gusto ko pa sanang umalis pero hindi na ako nakaalis. Diyan ako natatag sa empleyado, no? So utak empleyado rin po tayo before. Dito sa empleyado medyo mahirap, ang baba ng sweldo sa Pilipinas, hindi rin ganun kalaki. Kaya challenge myself na naghanap ako ng ibang mga company na pwede rin mag-extra income. So that time, dahil mahirap din ang pamilya namin, wala talaga, father ko wala na. Okay? Manay ko lalo na, housewife lang naman. So ano yung magiging force sa akin? So nag-push talaga ako sa sarili ko na maghanap ako ng opportunity na pwede kong samahan. So nung time na empleyado ako, meron akong company before na nagnenegosyo na ako dandahan. So nakaipon ako ng pera malaki, nakabili po ako ng tricycle. Kaya nagiging driver ako. Nung nag-resign ako sa empleyado, naging driver po ako. Nung naging driver po ako for 7 years, grabe po nung naging experience. Malaki naman ang kinikita ko that time, pero pagod. Then, inopen ko yung sari-sari store. Yung kapartner ko na ito yung sari-sari store. Pero hindi nagtagal, kinain din ng pandemic time. No, wala talaga. So, I founded Chantal noong 2023. Pumasok po ako dito. Dito po ako nag-start, no? Once upon a time, nakikinig din ako sa mga coaches, sa mga trainer, sa mga mentor. Tulad ninyo, umaten ako mga face-to-face. Zoom, umaten po tayo. And no wonders na nung natutunan ako, nung nakakaroon ako na ID natuto ako, months lang, no, na input sa akin, and nagsishare din ako, no? Nagsishare din ako kasi isa 'yun sa mga pamamaraan ko kung gusto niyo ano sa akin, ikopya, walang problema kasi 'yan yung gusto kong mangyari na nung natutunan ko, binibigay ko rin, sinishare ko sa iba para at least to develop yung things, yung sarili natin para mabahagi. And habang nagte-training, pati tayo nade-develop din. Ayun, hanggang natuto tayo at nag-share na tayo. And that time nagsimula ako sa Cavite, Manila, padpad ako ng Pangasinan, Tarlac, then Jensan, Davao. So yan na yung mga nangyayari sa akin nung natutunan natin at sinishare na natin sa tao. And thankful kay company Chantal, no, kay chairman sa mga management. Binigyan din tayo ng travel incentive that 2024 nakapag-travel po tayo sa South Korea. No? So hindi po sa North, sa South. Kasi bawal po tayo doon. Now, ngayon ang pag-usapan natin, isa lang. Ito yung tatatak sa atin ngayon. Kung bakit ang sales natin maliit or malaki, depende yan, yung big why natin. Tama ba? Ano ba yung why mo? So, walang makakasagot sa why mo, bakit ka nag-join sa Chantal. Even ako, dapat alam mo yung why mo, bakit ka nag-join. Alam mo rin yung purpose mo. Pag alam mo na yung why and purpose mo, and the how will follow. Yung how kasi mga training yan eh. Paano gagawin eh. Just like ngayon, NDO tayo. Kung naka-attend ka ng NDO 1, yung basic, yung last time kay Coach Marvin, no? So ang aking NDO, kakaiba naman ng aking NDO. Ito yung nagpapaalala sa atin para at least sa sa orientation for tonight, ano ba yung dapat na gagawin natin? So ngayon, papasok tayo yung tinatawag na mindset at yung tinatawag na big why mo at saka yung purpose mo. Kung kaya mo nang sagutin at clear vision mo yan, okay? The rest will follow na. So, magiging clear na dandan sa'yo, ano ba yung why ko dito? Bakit ba ako nag-join? 'Di ba? Parang OFW, ako dati. Ano ba ang why ko? Gusto ko kumita ng pera malaki. Kaya alam ko dati ang OFW mas mataas ang sweldo kumpara sa Pilipinas. Kaya alam ko yung why ko. Alam ko yung purpose ko na mag-iipon ako pero hindi natupad eh. So ngayon, kanya-kanya tayong why, pero mamaya ipapakita natin meron talagang magiging why sa training natin. Now, paano ka maging leader sa business mo? Isa to sa topic natin for tonight, yung magiging leadership talaga natin. Kasi alam naman natin, no? Iba yung layunin talaga pag leader ko talaga. Agree ba, mga kasyantal? Okay? Masdan mo kung sino yung mga top performers, mga top ano, talagang leader talaga yan guys, no? Yung ano nila, yung style, so pwede nating gayahin, pwede kopyahin at unti-unti na de-develop yan sa sarili natin. Okay? Paano ka mag-create ng another next leader sa grupo mo? So shoutout natin no sa mga kapartners. Kung ikaw ay member ngayon at naka-attend ka, nakikinig kang right now, wala ka pang member, okay lang yan. Kasi hindi ka pa nag-expand.
Pero habang nag-create ka ng mga partners, nagde-develop ka ng mga community, yung organization mo, that's it. Okay? Kasi diyan na mapasok yung tinatawag na expansion, nagle-leverage na, okay, nagmu-multiply ka na. Alright? Now, balikan natin yung time na nag-decide ka mag-join. Okay? Ngayon, 2026, June ngayon, may changes na ba nangyayari sa atin, sa iyo? Meron na bang changes nangyayari? Alright? May growth na ba nangyayari? Alright? May improvement na ba nangyayari sa business natin? Guys, ito yung sinasabi ko, kung may changes na nangyari, may growth na, may improvement na, yun yung sign. Pero kung nag-join ka 1 month or 3 months or something, check mo to. Kung may changes na ba nangyayari sa'yo, may growth na ba, may improvement na ba? Okay? Walang rin iba makakasagot kasi ikaw rin makakasagot yan. Now, meron lang bahagi dyan sa topic natin for tonight, yung oras. Saan ba ang oras na pupunta? Sa araw-araw. Yun po yung sagot dun eh. Saan ba ang oras mo na pupunta sa araw-araw? Kung gagawa ka ng isang oras lang, 2 hours lang, kulang yan. Okay? Some other partners natin, hindi lang 2 hours, hindi lang 2 hours, hindi lang 3 hours, 8 hours, more than 10 hours, hanggat nandyan ang kausap, tuloy. Ganun po talaga ang magtatrabaho sa ibang mga partners talaga. Grabe po, di ba? Now, saan tayo direction? Yung goal natin, yung goal mo. Kailangan alam mo yung direction mo. Nag-join ka sa Chantal. Clear na ba ang direction mo o hindi pa? Okay na ba ang goal mo? Yung plan mo? Example, goal plan mo. Bago mo gagawin action, clear na ba yan? Alam mo na ba yung direction mo? Yung position mo right now, ano yung direction ko ngayon? Then magpaplano tayo, ano yung gusto mong mangyari for 2027? Kailan alam mo yung direction? Alam mo yung target. Tama no, mga kasantal? Okay? So, good news, tayo po ay nasa 17 million na sa mga attendees at yan no, balik tayo. Alam ba natin ang direksyon, yung negosyo mo, saan ba papunta? Kasi kung masagot mo yung why mo, yung purpose mo, magiging clear na yung direction mo. Okay? Magiging clear na. Now, next, bubuksan natin yung C part. Ano yung C part? Yung mata, yung eye vision mo. Kailangan makita mo sa sarili for the next 2 to 3 years. Okay, paano ba yung mabuksan ng mata? Okay, ako simple lang no. Pwede ka mag-imagine, no? Yung tipong mamaya matutulog tayo. Alam mo na ba gagawin para bukas? Ano ba yung gagawin ko para bukas? So sa mga empleyado, alam yan. Papasok talaga bukas yung mga empleyado. Alam yan eh. Pero kung ikaw ay hindi na empleyado, same na tayo. Ako, hindi naman ako empleyado na. Wala naman akong amo. Alam kong bukas anong gagawin. Meron akong meeting. Alam ko na. Habang nagta-training ako ngayon, so alam ko na yung gagawin kong mamaya bago ako matulog at ano yung gagawin kong bukas. Now, fast forward tayo. C part. Kailangan makita mo yung sarili mo for the next 2 to 3 years. Ano yung magiging ikaw? C part. Kasi dapat mabuksan yan eh. Kasi kung hindi mo makita sarili mo next year, 2 years, baka sa next, wala na tayo dito, wala ka na. Pero yung Chantal, still nandyan. Marami mga top performers nandito pa rin. Hindi yan susuko, lalaban yan. Bakit? Ang lalim ng why. Ngayon, doon sa why, kung babalikan natin, depende yan sa level mo. Yung magbibuild ka ng foundation, kung ang why mo mababaw lang, baka unos lang yung tubig, wala ka na. Pero kung malalim yan, kahit bagyo yan, kahit lindol yan, hindi yan gigiba. Bakit? Ang lalim ng why mo eh. 'Di ba? Ang lalim ng dahilan mo bakit ka nagsasantal. Okay? Kaya ito yung negosyo na tipong malaki ang value yung entry point. Sabi natin maliit lang ang capital pero ang sobrang laki po yung entry yung value ng ating entry point. Now, opening the eye, kailangan makita mo 'yan. Never forget that even the best was a beginner. Don't be afraid to take that first step to greatness. So, ibig sabihin guys, no, maraming mga successful people na ngayon, nung panahon, nagiging beginner din sila. Pero bakit sila nakalusot? Bakit sila naging successful? Okay? So, alam naman natin, nung pinanganak tayo, karamihan, no? Hindi naman sobrang angat sa buhay. Depende na lang kung talagang pamilya ka na ng tycoon. Like Henry C., Apple, pamilya ng McDonald's.
'di ba? Yung pamilya Tan, o swerte yung mga pamilya niya pinana kasi na-build na. Pero during that time sa panahon nila, wala rin eh. 1950s, marami na bang tao na mayaman? Di ba wala pa? Pero na-develop eh. Na-develop yung market at alam nila nasa negosyo talaga ang playground ng money. Di ba? Oh, now, okay? Three things kung bakit kailangan natin magnegosyo. Alright? Tatlong bagay kung bakit kailangan natin magnegosyo. Number one, yung big why mo dahil sa pangarap natin. Agree? So you can type agree kung agree kayo guys. Kung no naman, no. Ganun lang. Pwede kayo mag-chat. Nababasa ko rin ng mga inyong comment. Dreams, bakit pangarap? Kaya tayo magnegosyo ay para sa pangarap natin. Tama ba? Kung empleyado lang tayo, hindi natin basta-basta na maraming tagumpay sa empleyado. Kasi ako, 10 years ako empleyado eh. Ang masaklap po nito, kung hahabulin pa natin ng retirement age like 65 years old, yung karamihan sa mga ibang Pilipino, 65, nagtatrabaho pa eh. Di ba? Alright? Wala nang lakas yan. Pag 65, kailangan retired na tayo niyan. Unlike sa mga magsimula tayo ngayon, habang malakas pa tayo, ay magninegosyo na tayo. Okay, sa panahon ngayon guys, kailangan may advantage wise ka, maaga ka maging successful. Kasi bakit? Iba yung pag na-build natin yung ating empire sa business. No, possible, dandahan, makukuha natin ang pangarap. Depende guys kung ano yung gusto mong pangarap ha. Okay, step by step yan. Gusto mo pangarap maging financial muna, okay yan. Then, saka natin gusto mo house and lot, kotse, okay? Kasi lahat naman tayo, alam natin, hindi naman talaga tayo pa yung tinatawag na financial freedom, okay? Kasi pangalawa yan. Pero time freedom, nakukuha na natin kasi hindi naman tayo empleyado na, no? Number two, dahil yan sa ating pamilya. Tama ba? Kaya tayo magnenegosyo ay para sa ating pamilya. Then kung na-build natin ang empire natin negosyo, ay pwede natin imana. No, napapamana natin. Walang pamana sa empleyado. Wala. Even magsisimula din yung ating pamilya. Kung hindi din sila magnegosyo, kung gusto nila mag-empleyado, local at saka abroad, depende. Right? Yan. Kulang na talaga ang gastos ngayon kasi sobrang laki na ng gastusin ngayon eh. Like sa gasolina pa lang, grabe na no, yung inflation rate. Every year, grabe, di ba? So parang hindi na talaga bumaba ang gasolina na nakatatag na talaga sa line of 7 and line 8, no? Doon na talaga siya. Okay? So, ano man maipunda natin dito ay pwede talaga imana ng pamilya natin. Kasi ano yan eh, connection yan eh, no? Now, may isa pa tayo dito yung savings. So yung tanong, meron na ba tayong savings? Mga kapartner natin sa Chantal. Let's say, 50K na lang, 200K, meron kaya tayo? Example, oras pa merong sakuna, emergency, makakabuhon ka kaya ng 50 mil o 100,000 man lang? So ito guys, no, sa mga simple way lang, okay? Ako, ganun din ang mindset ko. Right now, buti na lang kasi nabawasan, pero may savings ako. Okay, may savings kami ng pamilya. Alright? Lalabas lang to talagang kung meron talagang kailangan. Kung meron, separate po yan. So hindi yan nagagastos, napuponde. Minsan may dagdag pa yan. Kasi mahirap talaga ang savings kung wala kang pang-emergency. Ang hirap talaga. Okay? Kasi sa ngayong panahon, grabe kung wala kang talagang sapat na savings, kung sa pamilya ka lang aasa, grabe. Di ba? Ang dami pang sabi-sabi. Tama ba guys? Kung mangutang ka na lang, ang dami pang sabi-sabi, no? Kaya the reason why, kung bakit natin siservisyon ng Chantal Business natin dahil sa ating why. Yung ating pangarap, yung pamilya natin, at ito, pagdating sa savings. Dalawa ang pinaka-major nito, yung educational fund at saka emergency fund. Okay? Education lang, grabe na gastusin eh. Tama ba mga kapartners? Education pa lang. No? Gusto natin yung ating mga anak, yung ating makapag-aral sila sa mga private, yung magaganda na school. Alright? Pero gayon pa man, depende yan sa atin kung saan talaga. Basta yung importante, nandito tayo, lumalaban tayo. Tama ba guys? Member na tayo lahat eh. Ang tanong nandito, lalaban ba tayo or not? Di ba? Urong-sulong lang yan eh. Alright? Now, ang kagandahan sa negosyo natin, sundan lang natin lahat ng tinuturo ng mga mentors natin, coaches natin. May magandang sistema na tayo, may team support pa. Okay, nandiyan ang ating company Chantal Division, sobrang helpful. Grabe po yung tulong ng mga natin, ng mga management. Gawin na natin guys kaayusan at sinabi ko, na-highlight ko talaga
at masaya ka lang sa negosyo natin. Tanong, type mo M, kung masaya ka ba sa negosyo mo? Type M, masaya ka ba kayo sa negosyo o malungkot ka? Kasi dalawa yung M eh. Yung isa masaya. Yung isa M, malungkot. O, sige, check natin. Masaya ba kayo sa negosyo? Masaya ba tayo? O, type mo M. O, sinasabi ko masaya M ha. O, itaboy natin yung M na malungkot. Kailan masaya tayo dito sa business? Kasi kung hindi ka masaya sa negosyo, okay, nag-uumpisa ka pa lang, hindi ka excited, medyo papigil yung flow eh. Alam mo yung blessing? Kasi hindi ka masaya eh. Tama ba? Kaya guys, yung value na pagpasok mo sa business, alam mo yung direction, alam mo yung purpose mo. Oy, nag-join ako sa Chantal eh. Talaga nag-join ako, ito yung capital ko. Yan, di ba? Ito guys, so sa totoo lang, frankly, nung umpisa ang capital ko 23,000. Pero nung binahagi ko talaga, almost 100,000 talaga yung aking capital sa Chantal. At na-rolling ko po yun. Ni-rolling ko. Yun po yung katotohanan. So, baka sabihin ng iba, bakit ganun naging capital? Kasi guys, meron talaga akong rolling. O, ano ibig sabihin ng rolling? Rolling capital, ibig sabihin, namumunan ako ng mga products, niro-rolling ko yan, di ba? May mga ano doon, may mga pointers doon na something, yung iba alam na eh, sa mga diskarte. Okay? So, paano yung mapapalago? Kasi guys, ganun talaga pag seryoso. Right? Hindi ko sinabi na lahat naman tayo, pero I believe, lahat tayo naging member ay seryoso tayo dito. Pero the number one factor, kailangan magiging masaya ka lang. Lalo na kung nandyan yung partners mo. Eto pa, lalong-lalo na kung meron kang mentors, coaches na nag-guide sa'yo habang ginaguide ka. Okay? Ako dati, ang hirap eh. Alam niyo bakit? Kasi yung coaches ko, yung mentor ko, palis-alis eh. Di ba? Palis-alis. Kaya nag-start talaga ako mag-aral, nag-search talaga ako. Kasi yung mentor ko palis-alis eh. Punta doon, wala dito sa lugar ko. Kaya ang hirap ko nung nag-start ako. Pero guys, depende yan. Depende. Mamaya, itatakil natin ano yung mga bagay-bagay. Kasi makakatulong tayo dito. Ano yung mga topic natin pagdating dyan. Now, knowledge. So, kailan ba natin ng knowledge? Yes, of course. Kaya tayo nagta-training eh. Kaya ka-attend, hindi lang basta member ka lang, kaya ka-attend, aalamin mo talaga lahat ng bagay ng negosyo. Yung mga products, paano yung sistema, paano yung updated sa company, ano na ba yung updated ngayon, ano ba yung mga ganito, ano ba mga presyo, ano ba yung ganito, ano ba mga product benefits, 'di ba? Knowledge, kailangan natin ng knowledge. Okay, kapag may knowledge ka, lagi ka umattend and matutunan mo. Magkaroon ka na learn kasi meron tayong kasabihan, 'di ba? Na siguro nadinig niyo na, learn before we earn. Tama? Okay? Aaralin mo talaga. Ano naman ang aaralin natin? Kasi member na tayo lahat eh. Okay? Ano ba aaralin natin? Okay. Aaralin mo ngayon ang benepisyo ng product. Aaralin mo ngayon paano ka makakabenta ng product. Simple, mga kasyantal. Meron pa ba dito hindi pa nakakabenta? Kahit kape lang. Baka hindi ka pa nakakabenta ng kape. Okay guys, sa small pa lang, kung hindi mo magagawa yan, what if sa big? Isang pack na kape lang o one pack na barley or DHA, kailangan guys, makakabenta ka. Kasi kung dun pa lang sa point, kung hindi ka makakabenta, hindi ka talaga negosyo. Tama no? Kasi sa negosyo guys, sales. Sell. Tama ba? Nagbebenta tayo eh. Kailangan, in business, makakabenta ka talaga. So I do believe, lahat dito, I think, nakakabenta na siguro lahat eh. Wala naman dito, ano na no? Okay guys, no? So lahat nakakabenta ka kasi may nakita ko mga partners, kilala ko yung iba dito sa nakikinig right now, nakakabenta na eh. No? Sabon, sabon nga nakakabenta eh. May sabon tayo sa cosmetic, di ba? Coffee, di ba? Nandiyan ang Boost, nandiyan din ang Easy Fit. Okay, nandiyan yung mga cosmetic product, nandiyan ang health and wellness product, di ba? Okay. Nandiyan pa ba kayo mga kasyantal? Okay. Ngayon, Facebook ads. Kasi alam natin na sa online na tayo ngayon. Sino pa ba dito na hindi pa marunong mag-Facebook ads? Sige nga. Meron pa ba? Guys, type F. Pag nag-type ka ng F, ibig sabihin, hindi ka pa nakaranas ng FB ads. Sige nga, meron pa ba dito? Type F. F lang. Kung mag-type ka ng F,
hindi ka pa nakaranas talaga ng FB ads. Yan, si Ma'am Jenaline, yan, kilala ko to si Ma'am Jenaline, no? Ma'am, mayong gabi, no? Kay Ma'am sa Davao ba or Cotabato? Yan, si Faye, yung ating working student, grabe po to, no? Yan. F, so ibig sabihin, dalawa nag-type na hindi pa nakaranas ng FB ads. Yan. Question, gusto mo ba matutunan yan? Di ba? Bakit? Kung gagawin mo ang selling ngayon, mano-mano, power of mouth, ilan lang ang makakakita ng negosyo mo. Bakit tayo mag-online lalo sa ads? Kasi guys, nandun ang possible market. Nandun ang possible. Check mo sa lahat ng industriya ngayon. Makikita mo sa Facebook puro ads. Alam niyo ba 'yon? Puro posting, puro ads, puro tinatawag na marketing attraction. 'Di ba? Marketing attraction. Puro reels, 'di ba? Paramihan ng followers, paramihan ng viewers. Mga ganon, oh, 'di ba? Ganyan yung ginagawa ng mga ibang mga vlogger. Oh, sa ating ganon din. Nagpapaano tayo, post tayo ng mga products and sa ating development sa sarili, 'di ba? Yan, Facebook ko, talagang ano ako all out ako eh. Makita niyo yung Facebook ko, talagang naka-post yung product nandiyan. Kasi guys, nandito tayo sa Chantal proud tayo eh. Ang ganda ng product natin. Okay? Agree ba kayo guys? Ang ganda ng product natin. Yan. Makakabenta na yung products, gagamitin natin ang platform ng Facebook ads. At the same time, mapapalago talaga ang ating negosyo. Bakit? Kasi guys, kung makita mo yung for the past 7 years, sa maraming mga top performers, talagang yan ang gamit. Ads talaga at nagpaparami yan ng ano, nagpaparami yan ng mga leads, ng mga people, ng engagement, kung tatawagin. Alright? Now, online training, aaralin mo talaga yan, aaralin talaga natin yan, at yan din isa sa mga, nung nag-start ako dito kay Chantal, yan yung next ko kagad na inaral. Grabe sakripisyo po tayo dyan, no? Then, next, present your business. Meron na ba ditong nagpe-present na ng negosyo? Sample, wala yung coach mo, walang mentor mo, pero marunong ka ba magpe-present na? Ngayon, ano yung magiging topic-wise dyan? Okay, advantage-wise mga kapartners, no? Kung marunong ka mag-present ng negosyo mo, talagang running talagang business mo. Pero, kung nandito kayo member at hindi ka pa marunong magpe-present ng negosyo, medyo konti pa, no? Minimum pa lang yun na ano mo. Pero kung marunong ka guys, at atat ka, gusto mo matutunan to, kunin mo ang coaches or kay mentor yung slide, paano mag-present, kunin mo. Ako dati guys, no, nung wala pa ako Chantal, I tell you frankly, 1 week pa lang, ako na nagpe-present sa aking mga client. Bakit? Kasi ang coaches ko, yung sponsor ko, sobrang busy. Ito pa malupit, hindi pa alam. Kaya anong ginawa ko? Binilisan ko na lang mag-aral. Ginawa ko ng paraan para paano ko intindihin ang produkto. Kasi guys, kung gusto mo person negosyo, i-include mo to. Sasabihin ko sa iyo. Unang-una, alamin mo yung kumpanya. Company. Number 2, alamin mo yung produkto. Okay? Then, mga legalities nila. Number 3, alamin mo na mga sistema ni Chantal eh. No? Dropshipping system, kung gusto mo, yung tinatawag natin na reward system, 2. Ngayon, kung alam mo na yung 4, makapag-present ka ng negosyo. Then yung last, closing. Alright? So, siguro, baka mag-request yung iba, paano talaga mag-request. Pwede tayo mag-training regarding about sa presentation of business. Kasi guys, pag maraming marunong magpe-present sa negosyo, lalago talaga ang ating samahan. Ang kumpanya lalago, yung team mo lalago, yung negosyo mo lalago din. Bakit? Guys, skill yan. Alam mo yung paano mag-present ng negosyo. Agree? Okay? So yan yung guys, isa sa mga kapital natin dito. Marunong ka mag-present. Kapag bibenta, marunong mo yung product benepisyo para makabenta ka. Yung product. Pero kung gusto mo overall, gawin mo. Kasi pag wasang tao, marunong makikita at pinakita mo, sinishare mo yung negosyo. Alam mo yung the way kung paano mo. Guys, may possible na magiging partner mo yung tao na yun. Unang-una guys, marami nag-join,
hindi lang sa negosyo because of the product. Nagjo-join ang tao because of the system. Minsan nagjo-join ang tao dahil sobrang grabe ka mag-explain. Okay? Kasi napapaniwala mo talaga. Kasi meron naman tayong backbone behind the company natin. Sobrang solid naman ang product natin. System, grabe po. At marami na rin mga top performers natin sa mga kasantal partners natin na may result na talaga. Okay, pakita mo, result. Okay? Ano lang the best dito para mapabilis? Hingi mo lang kay mentor, kay coach mo yung slide presentation. That's it. Yun po yun. Okay? And mag-research ka. Mahalaga po yung research. Mag-research talaga tayo, no? Magiging researcher po tayo dito. Okay po? Okay. Meron tayo dito ano. Alright, check na natin dito ko para tismaan natin mute natin si Madam. Okay, balik tayo dito again. Okay, balik tayo again dito sa slide. Wait lang kaysa meron lang konting na ano. Share natin ulit. Okay, back again tayo dito ulit. Topic. Yan, meron lang something ano kasi kailangan meron tayong solemn yung ating training, you know. Yan. So next tayo. Again. Yan, nandiyan pa kayo guys. Type 1 lang kung nandiyan pa kayo. Right, let's continue. Alright, teka lang. Okay. So, itapay natin yung tinatawag na ating mentality. Long-term mentality. So, yung ating mentality, mga kasantal, no, kailangan long-term tayo dyan. Bakit? Hindi yan titigil. As long as nandito tayo sa negosyo, kailangan long-term ang ating mentality. Para at least alam mo yung target natin. Sample, ano yung gusto mo magiging 2027, 2028. Alam mo na yon, di ba? So, hindi po to get rich quick. Kailangan magtanim talaga tayo bago aani. So, ibig sabihin, kung hindi ka pa ngayon na umaani ng sales mo, magtanim ka talaga. Alright? Anong itatanim natin? Lahat. No? Katulad ng puno, mangga, di ba? Ang mangga bago ma-develop yan, 10 years yung mga malalaki. Pero ngayon ang mangga 5 years lang okay na eh. No? 5 years malaki na yung mangga, kahit konti lang namumunga na siya. Alright? Yung bamboo matagal. Umabot mo ng mga 50, 20 years to 30 years ang bamboo. Kasi may kwento yan eh, di ba? Ngayon, kung hindi ka pa umaani ngayon, ay magtanim ka talaga. Tanim. Ibig sabihin, connection, aral, learning, tanim ka. Kasi kapag ginawa natin yan, magiging develop yan sa ating sarili. Ngayon, may tsamba ba dito sa negosyo? Guys, sige, pwede kayo mag-participate mga ka-partners, no? Sa business ba may tsamba? Sino magsasabi ng yes kung may tsamba ba? May magsasabi ba ng yes? May tsamba ba sa negosyo? Dito. Tsamba. May tsamba kaya? Sige, participate tayo guys. Kaya sabi ko, participate lang kayo dyan. Pwede kayo mag-comment kasi nababasa ko rin dito eh. Okay? Yan. Tsamba, may tsamba kaya sa negosyo? Yan. Yung iba baka magsabi ng yes. Yes, may tsamba. Yung iba naman, walang tsamba. Pero, sa experience ko mga ka-partners, ito yung masasabi ko. Minsan may tsamba talaga. Tsamba. Basta tuloy-tuloy lang ginagawa mo, may tsamba. Pero, konti lang ang porsyento. The rest, wala talagang tsamba. Wala. Kasi, sinong gagawa ng futures mo dito? Sinong gagawa ng sales mo dito? Sinong gagawa lahat yan? Hindi naman ang coach mo eh. Hindi naman ang mentor mo eh. Ikaw pa rin, tayo pa rin ang gagawa. Tama ba? Agree ba kayo mga ka-partners? Okay? Example, yung cocoon style. Ito, bago to naging successful, bago yan magiging butterfly, dadaan yan sa proseso. Dadaan yan sa proseso. Yung uod, no, alam naman natin,
bago yan magiging butterfly, ikukulong muna yung sarili niya, magbabalat muna ng isang balat, tapos saka yan kukulob-kulob. At aabutin ng ilang araw yan. So, parang fasting sila, no? Walang kain-kain. Doon lang sila sa loob. Pero, kapag bumiyak naman yan at lumipad yan, okay? So, nandun na yung proseso nila. Tulad natin ngayon, no? Kailangan dumaan tayo sa proseso eh. Kasi kung hindi ka dadaan sa proseso, paano mo mahit ang 100,000 mo? Paano mo mahit ang 500,000? Lalo na ang 1 million. Kasi yung sabi ng karamihan sa mga mentors natin o coach, ang mahirap dito, paano mo makuha ang first million mo? Agree ba ka guys? Okay? Mahirap yun ha. Paano mo makuha ang first million nyo? Pag na-reach mo na yan, and the rest will follow. And the rest will follow. Okay? Question, marami na ba nakagawa dito? Yes, marami na. Hindi lang ito, kahit mga iba-ibang mga opportunity, mga iba-ibang mga kapartners natin from different industry. Okay? Kung makita mo ang background nila, wala masyado eh. Yung iba nga elementary nga lang eh. Yung iba high school lang eh. Pero kahit hindi sila walang lakas na educational, pero nung pumasok sila sa negosyo dito, nakuha din nila ang break nila. Nag-million earners talaga sila. Grabe no? Kasi iba yung guys yung gigil, iba yung ano eh. Kasi system yan eh. Sistema yan eh. Okay? Now, guys, okay lang. Magkaroon lang tayo ng konting participation. Okay lang guys sa inyo? Ilan ba tayo dito? Yan. Gusto ko lang guys bago no magiging exciting part yung ating topic. Yan, marami naman tayo dito no. Yan. So gusto ko lang guys na makaroon ako sa ano sa inyo, tawag to. Yan, something na ano rin na pwede kong anuhan. Okay, tingnan lang guys ha. Yan. Meron ako guys katanungan, pwede niyo i-type. Nandito naman tayo, may ano sa 19 ano tayo, no? Bukod sa akin, 19 participant tayo. So, ano to guys, makakaano kayo, ma-appreciate niyo to yung ginagawa natin. Okay. Now, meron akong katanungan dito. Ito yung picture, tingnan niyo no. Ito po yung held sa Cebu, yung 7 years anniversary. So, nandyan yung mga coaches ninyo. Tingnan nyo nga guys kung nandyan ba yung mga coaches ninyo. Yung mentors ninyo, nandyan ba? Check nyo maigi kung nandyan ba. Yan, parati sa ano nyo. Okay? Yan. Yan. Check ko dito guys, hoping makakapag ano kayo, makapag-share kayo kasi ano. Okay, meron akong katanungan. Kung papipiliin ka lang ng klase na tao na magiging coach mo or mentor mo, ito yung tanong. Anong klase na coach o mentor ang gusto mo maging? Sige guys, type kayo. Okay? Type kayo guys. Paratis ano lang, a little bit ano lang, no? Anong klase coach and mentor na gusto mo maging? Sige. Kaya ko to pinicturean itong mga coach dito kasi ako dito ako sa gitna eh. Ito ako sa likod. Sa gitna ako. Right? Sige guys, participate tayo guys kung ano yung ano. Para meron naman tayong challenge na anong klaseng coach o mentor ang gusto mo maging. O nagtanong, nagsabi na, may na-comment na, masipag o ano pa. Siyempre, yes, masipag, supportive, sige. Honest, okay, ayos yan. Okay, supportive, lalo na, talagang kailangan natin yan, supportive, di ba? Alright, masipag, supportive, honest, ano pa? Meron pa? Okay? Yung may oras sa grupo, yun. Siyempre. Yung may oras sa grupo. Oh. Yan. Yung may oras sa grupo. Okay. Pwede yan, pwede. Lusot yan. Okay, ano pa? Meron pa bang gusto mag-type? Masipag, supportive, honest, yung may oras sa grupo. Okay, meron pa ba? Okay, ito yung ipapakita ko sa inyo. Hindi naman lahat pero dahil meron lang nag-participate, ito po yun. Meron dyan masipag, mabait, matalino, maganda, guwapo, supportive, nandiyan yung supportive. Okay? Humble, honest, okay? Nanlilibre, lead by example,
Okay, kung ito pala gusto mo, mga ka-partners, kung ito pala gusto mo ng coach mo, yung mentor mo, okay, masipag, no? Supportive. Ngayon, ito naman ang tanong natin sa part ng training natin. Ang tanong, ikaw ba ay ganun? Ikaw ba ay ganun? Sabi ng katabi niya, yun lang. Okay, ikaw ba ay ganun? Alright? So kung yan palang gusto mo ng coach o mentor mo, ibabalik sa iyo. Ikaw ba ay ganun? Di ba? So alam mo ngayon ang attraction. Kung ano yung magiging ano. Kasi ang mentor mo masipag. Ang coach mo, lahat ginagawa. May oras, di ba? Supportive, di ba? Lalo na pag may kailangan sa oras, nandiyan din si coach mo, si mentor, di ba? Okay? So, yan ang tanong. Ikaw ba ay ganon? Now, let's see. Success is something you attract by the person you became. If you want to have more, you must become more. Sabi ni Jim Rohn. Okay? Now, the first person you lead sa negosyo natin, sa negosyo mo, no other than ikaw, tayo. Wala ibang maglilid talaga sa first place. Ikaw talaga lahat. Bigyan mo ng oras, ililid mo yung negosyo mo, bigyan mo ng time, lahat sa training, right? Kasi number one talaga dito yung training. No? Training. Ako, agree ako dyan sa training. Lahat ng bagay, atinan mo talaga yan. Okay? To be to be a great leader, you must be a great follower. Now, sa tingin ko, sa karamihan, nadidinig nyo na yung tinatawag natin na GLLA. Tama ba, mga ka-partners? Good learning and listening attitude. Tama ba? Now, para sa akin, unahin ko yung good listening. Mga ka-partners, makinig ka muna. No, pakinggan mo muna yung tinuturo ni coach, yung mentor sa ka ngayon, mag-analyze and matuto sa ginawa niya, then yung ating behavior or attitude. Kaya listen muna tayo, listen, no? Good listening and learning attitude. Yan po yung ano. So, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. So, ibig sabihin, kapag nakaka-inspired ka ng mga marami ng mga tao at natutuwa siya sa iyo, leader ka na. At meron kang age. Pag marami kang alam, pwede ka maging leader. Kasi leader, differentiate yan, may klase na leader, no? From 1 to 5. At alam natin ang pinakamataas, mayroong tinatawag na pinnacle leader. No, halos lahat nandun na. Okay, yung result, nandun na lahat, yung kanyang ability, yung kanyang yung tinatawag natin na intelligent quotient, nandun na lahat, no? Kasi may different po yan. Alright? So, sabi nga again, anong klase na tao ang gusto mo maging? Okay? Now, be confident. No? Punta tayo sa confident. So, sa confident, no, mga kapatid, don't worry about being perfect. Kasi, minsan, sa umpisa, kapag gusto mo mag-explain ng negosyo, ma-share mo ang negosyo, no? Wala naman perfect ka agad. Kag ikaw, beginners ka, gusto mo gagawin talaga yung negosyo, wag kang mahiya, no? Ituloy mo. Kasi diyan mo ngayon makikita yung the way paano ka mag-act, paano ka mag-speech, paano mo i-deliver, right? Baka masabi mo yung copy natin ito, blah blah blah. Meron pala tong copy natin mangustin pero wala naman, no? Pero yung boost copy natin may markup po 'yon. Okay lang magiging ma-mistake, pero at least binagi mo. Meron talaga mga people, okay? Minsan masasabi natin mayabang. Pero hindi naman mayabang 'yun eh. Confident lang talaga. May mga tao kasi na mga confident na talaga eh. Tingin yung iba mayabang pero confident na talaga eh. Okay? Courage, lakasan na ng loob 'yan. Okay? Hindi ka pa marunong mag-ads, ads ka. Hindi ka pa marunong mag-share ng negosyo, i-share mo. Okay? Kasi dito mo ngayon masusubok yung lakasan ng loob. Alright? Encourage mo ngayon yung sarili mo. You don't need to be great to start, but you need to start in order for you to become a great something. Okay? So, may bagay talaga dapat simulan mo.
Kasi pag hindi mo simulan, paano mo marating, paano mo matutunan na magiging great ka something sa next. So, sa umpisa pa lang guys, gawin mo na. Okay? Act as if. Okay? Now, be open for correction. Kasi, kaya natin natatopic yung correction, okay? Huwag kang mabilis ma-open. Pero, sometimes, pag mayroon above, minsan na-open yung iba eh. Pero depende din guys, no? Depende yan sa situation. Lalong-lalo na kung ang mentor mo naman, ang coach mo masipag, mag-guide sa'yo, magturo. Okay? Sipsipin mo lang, no? Yung tinuturo. Ako dumaan din ako diyan eh. Sa ganyang bagay before nung nag-start ako magnegosyo, talagang lahat ng tinuturo ng coach ko, yung mentor ko, talagang sinipsip ko talaga yan. Kasi gusto ko talagang ma-develop at matutunan ko yung mga bagay. Kaya tayo nakaka-exit sa phase 1, phase 2 kasi may mga pacing yun guys eh, na harapin natin yung proseso eh. Para bago mo talaga makuha yung yung success mo. Okay, yung target mo na gusto mong makuha mo talaga, 'di ba? Yung gusto mo talaga makuha. Okay? Now, because change equals change. Kung may pagbabago, no? Kung may pagbabago sa ginagawa mo, may magbabago talaga. Pero kung walang pagbabago, wala talagang magbabago. Kasi nga change equals change. Tama ba? Doon mo lang ngayon makikita ang equation. Oo nga no. Dapat meron akong babaguhin para meron talagang magbabago sa result ko. Kasi kung hindi ko babaguhin at ito pa rin ginagawa ko, baka luma na, kailangan mong i-review, i-analyze mo. Okay? Stop being afraid what could go wrong and start being excited of what could go right. Sabi ni Tony Robbins. So, hindi lang masaya, kailangan excited ka sa ginagawa mo kasi yan talaga ang magdadala sa'yo dito. Okay? So, depende yan guys, no? Pwede ko i-insert dito, hindi ko lang nasabi. Kailangan handle your emotion. Yung emotion mo kailangan matibay. Okay? So, siyempre sa negosyo, maraming tayo sa atin kasi ang negosyo natin is people business. Okay, harap tayo sa tao, sa ating mga kliyente. Kailangan talaga yung emotion natin, excited, masaya. Alright? Yan, lalo na sa anniversary, kung makita-kita ito, sa dami natin ng partners, di ba? Masaya yun eh. Masaya kay gusto mo, ikaw yung mananalo, di ba? Ganun yun, di ba? To change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. Okay, pupunta tayo ngayon sa mindset nito. Mamaya papakita ko sa iyo paano natin ngayon bubuo yung ating mindsetting. Okay? Only you and you alone can change your situation. Do not blame others or anyone. Man up and be accountable. Take control. Okay? So, ngayon, lahat ng bagay ng result sa ngayon ng ginagawa mo ay ikaw rin ang gumawa niyan. Sample, bakit ako sa ibang bansa kung OFW ka? Kasi yun yung decision mo, ikaw yung gumawa eh. Bakit ka nagsantal? Ikaw rin gumawa niyan eh. Di ba? Bakit ka nag-join? Ikaw rin nag-decide yan, ikaw rin gumawa niyan. Okay, yung result natin ngayon, ikaw rin gumawa niyan. Tama ba? Ikaw rin gumawa niyan. Ngayon, meron lang tayong something na gagawin para ma-develop, mag-improve pa. Kasi lahat naman tayo ng negosyo, gusto natin malaki ang sales. Tama ba? Right? Now, show your commitment. Dito ngayon guys, marami talaga ditong 50-50 sa mga partner natin, yung commitment. No? Pag sinabing a-attend ako pero wala naman pala yung iba. O, depende yan. Yung commitment, meron tinatawag na meron talagang magandang topic, training o event. Okay? O, yung nakaraan, summer, ang init kasi. Hindi ako makakalis, ang init kasi, di ba? O, ngayon, tag-ulan na. Tag-ulan kasi, baha sa amin eh. Di ba? May mga ganun eh. Okay? So, may mga alibay na. May mga dahilan na kaya hindi na, ano pala, ano coach eh, meron, baha eh. Ang lakas kasi ng ulan eh, di ba? Alam mo guys, kahit anong gagawin mo dyan, mas malupit yung empleyado eh. No? Tingnan mo to. Ngayon mo sasabihin pagdating sa ganyan, sino mas malupit ang commitment? Yan guys sa empleyado pa lang yan, pero committed yan sa trabaho. What more tayo sa negosyo? Di ba no? Kasi nga, malalim ang way yan. Walang income yan.
May pamilya pa yan, no? O, pero makano lang sinusweldo? Dito pa kaya sa negosyo natin, may chance nga mag-leverage talaga income mo, papalo talagang sales mo ng malaki. Kasi may mga bagay dito na hindi mo pa nagagawa. Kailangan magagawa mo yun yung ginagawa ng iba. Okay? Yan ang commitment. No? Bahabaan na, papasok pa rin yan. Okay? There is difference between interest and commitment. Kung interesado ka lang dito, okay lang. Pero mababaw yan. Mas malalim din commitment. No? Where you're interested is something you did only when it's convenient. Convenient kung interested ka lang eh. Pero kung committed ka, something you accept, no excuses. Kasi only result. Walang excuses yung pag committed ng tao. Okay? Yung iba nga excited pa nga eh. Kaya lang bibira yung ganun talagang tao ng ganun. Right, no? Commitment means sacrifice. So meron tayong commitment means sacrifice. So ibig sabihin nandiyan talagang sakripisyo. Alright? Now, meron akong ibabagi sa inyo yung tinatawag na commitment. Okay, no? So yung committed kasi ano eh, ito yung tinatawag na hindi lang ano eh, I'll do eh. Okay? Tatlo kasi yung commitment eh. I'll do, yung iba I'll do my best. So hindi lang I'll do my best. What if the best is not enough? Kailangan talaga do it whatever right it takes. So kasama yung sakripisyo. Okay? So again, may paulit-ulit naman yun. Determination, ito pa yun. Commitment, determination. Okay? Yung determination guys, no, meron akong something na malupit ang determination, ginawa ng determination dito, no. So, pag ikaw guys, nag-quit ka na, you're already in pain, you're already hurt, okay? Get a reward from it. Kasi guys, may mga, baka meron ditong mga 1 year na, 2 years na, hindi pa talaga umusbo yung sales, okay? Nandyan na yung pain, marami ng pagsubok, pero ito pa rin yung resulta ko, pero lumalaban ka pa rin. Okay, kapatid, baka meron lang something na dapat mo malaman at something ma-develop kasi pwede ko i-input dito, meron tinatawag na training, yung tinatawag na counseling. Okay, isa yon guys, mapupush sa'yo. No wonder kung sino yung magka-counsel, pero ako dumaan din ako sa counseling dati. Kasi isa yan sa different training, yung malalim na yung tinatawag na counseling. No? Kasi minsan sa counseling kasi meron doon tinatopic na yung tinatawag na hurting, yung baka may sama ka pa ng loob sa iba, kapag hindi mo itaboy ang basura niya, hindi ka talaga makaka-move on. Yan. Agree ba kayo dun guys? Kasi part yan sa success. Bago mo makuha ang success, kailan walang emotion, walang basura, walang baggage, tapon mo lahat yan. Alright? Yung emotion mo, baka meron kang sama ng loob, tanggalin natin yan. Kailan wala sama ng loob? Kailan clear? Pag clear na yan, wala kang sama ng loob sa pamilya mo, kapatid, alam mo yung direction, okay? Magiging clear na yan. Okay? Magiging malinaw yan. Kasi baka yan yung balakid eh, sa ating ano eh, sa journey natin. Alright? You have to fight through some bad days to earn the best days of your life. Grabe yan. No? Yan yung mga guys, mga tinatawag natin na mga sa training pa lang. Bakit natin tinatopic to? Although nadidinig na natin to iba, mas maganda pa rin paulit-ulit kasi nare-recharge tayo. Tama ba? Okay? Determination is a positive emotional feeling that involves persevering towards a difficult goal in spite of obstacle. Di ba? Grabe, no? So kahit anong obstacle na yan, basta determinado ka, magiging successful ka eh. Lulusot at lulusot ka talaga eh. No? Katulad yung iba talaga, no? Trying hard talaga para lang sa bar exam. Lusot talaga yung iba eh. No? Aral talaga mahigi para lang ano kasi iba yung feeling pag nakuha mo yun eh. Iba din ang feeling pag graduate ka ng bachelor. Iba rin ang feeling pag etong training, etong ano, 'di ba? Marami mga like mga malulupit na mga scout ranger, mga Marines Navy pag nag-graduate, grabe. Pero some other mga people hindi talaga nakaka-graduate. Okay? Ganun talaga yung buhay guys eh. Ganun talaga eh. Okay. Possible, pwede talagang ma-develop to. Now, meron akong example sa inyo. Alam niyo ba kung sino yung isa sa mga idol ko, isa sa mga idol natin na
isa sa mga Pilipino na determinado. Dating mahirap, walang-wala, pero ngayon very, very successful. Alam niyo ba kung sino yun? Pwede niyo i-guess, i-type niyo. Gusto niyo ba yung makita? Sino yung taong determinado na isa sa mga dating mahirap na pamilya sa Pilipinas, pero ngayon, grabe po. Very successful sa Pilipinas, sa ibang bansa, very famous, kahit saan siya pupunta. Grabe, buong mundo. From Philippines, from nothing, from zero, dahil determinado tong tao na to, ayun, nag-boom. Yan. Kung makita niyo yung type si Ma'am Jeanette, grabe po yun. No? Yan. So, yan guys, grabe po yan. Example natin dito, sa part determinado. Kasi kung makita mo si Manny Pacquiao before, ito yung tao na walang atrasan eh. Bakit? Alam ni Manny Pacquiao yung mind niya, na pag nalusot niya yung boxing, yan ang talaga magiging ginhawa sa pamilya. Question, lahat ba tayo may talent sa ganyan? Lakasan ng loob, tibayan ng muka, katawan, bugbugan. Di ba? Ibang level yun eh, pag dyan eh. Pero, nasaan si Manny Pacquiao ngayon? Di ba? Halos kaedad ko lang to. Nung nag-aaral ako ng college time, ito, nakipagbagbakan na yan sa Blow by Blow. Way back 1996, 1995. Bakbakan na yung Blow by Blow. Pero ako, nag-aaral ako that time. Pero si Manny, nasa Manila na, Blow by Blow na siya. Pero no wonders, ngayon, no? Very famous. Kasi iba yung mind niya eh. Iba yung determinado niya eh. 'Di ba? Sportsmanship nandyan eh. Grabe, no? So, lalabas talaga yung ano mo, yung gusto mong mangyari kasi gusto mo talaga maging successful eh. Lahat tayo eh. Alright? Next, desire. So, yung desire natin, kailangan nagbabaga yan, no? Huwag mo papatayin yan. Ngayon, kung ang desire mo patay sindi yan, kahit lagay mo ng tubo, hindi talaga lagay mo ng ano yan, ng takuri or kaserola na magpakulo ko ng tubig, hindi talaga kukulo yan. Kasi kung patay sinding oras mo dito, patay sindi din ang resulta mo. Tama ba, mga kapatid? Mga kasyanta natin dyan, tama ba? Kasi patay sindi eh. No? Patay sindi ng patay sindi. Pero, may solusyon dyan. May solusyon. Ano yun? Babalik ka ulit sa why mo. Babalik ka ulit sa purpose mo. Tandaan nyo mga kapatid, ang magdadala sa atin ito yung why. Kailangan yung why mo malalim. Sinabi ko na kanina yung why, dahil yan sa pangarap natin, bakit tayo nagsantal. Kahit saan kalarangan sa mundo ng pagdating sa oportunidad, ang utak mo nga talaga yung pangarap mo eh. Ngayon ang pangarap, nakuha na ba natin? Di ba? Iba yung gigil, iba yung gustong-gusto mo eh. Ngayon, dahil nasabi ko na, dapat gigil ka. O baka hindi mo pa nadidinig yung gigil sa may ibang mga partner. Ako magsasabi ako, gigil ka dapat. Gigil ka na magkaroon ka ng partners, gigil ka na makakabenta ka, gigil ka na gusto mo mag-sales, gigil ka na gusto mo magkaroon ng ganyan. Wala pa nag-inquire sa akin. Grabe. Okay? Gigil ka kasi kailangan matutunan mo yung paano mag-close deal para mapapamember ang tao, para makakabenta ka ng product. Dapat gigil ka all throughout. Kasi guys, lalabas yung enjoyment mo, yung gigil mo. Pag na-reach mo na yung level na yun, may enjoyment, uy, nakakabenta ako. Grabe, napamember ko yung isang tao, nakapro eh. Grabe. O makano income mo, kapatid? Di ba, may 1,000 ka agad. Di ba? Minsan celebrate ka agad. Right? So, yan yung mga part sa journey natin. Okay? Ngayon, magkaroon ng marka yan. What if kung magta times 5 to, no? What if kung magta times 10, no? That's it. Lalabas niyo yung tinatawag ikaw. Sino ba ikaw? Kasi minsan yung mahihain kasi natin nakatago yan eh. Alright? Yung success kasi guys, successful people, talagang haharap yan sa sa mamayan, no? Yung tao na hinarap, yung kliyente mo yan, kung sino mo yung meeting, harap yan. Alright? So gigil tayo. Hunger for success. Gutom ka dapat sa tagumpay. Okay? High level and grit and resilient, no? Kahit anong obstacle yan, anong hadlang yan, wow, gigil ka, wala. No? Ang bumangga, giba. Giba sa'yo, no? Okay? Wala ngarang-ngarang sa akin. Basta gusto ko mangyari, ito yung gusto ko, kunin mo. 'Di ba? Kunin mo yan. Sense of urgency, no? Okay, manya na habit pa ba o mahilig pa ba ako mag-procrastinate? Okay, sa mga gigil guys, no? Walang manya na habit, walang procrastination dito. Okay, mabilis kumilos yan, no? Sample, may mga training kasi dati, ano eh, uy, ganda to ah. Deliver ko agad sa team ko, gagawin ko agad to. Mga ganun, minsan may ganun eh.
Yung iba naman competitive spirit, no? Ay pagkompetensya sa ibang mga kapo-partner, grabe. Diba? Uy, grabe, nandito rin pangalan niya. Gusto ko rin mag-top, 'di ba? May mga ganun something, no? Yan. Question, yan. Gigil na ba mga ka-partners? Gusto mo ba maging top? Gusto mo ba makita ulit ang pangalan mo sa leaderboard? Okay? Gagawin natin guys ng masaya at tama, no? Sabi ko ang masaya, enjoy mo lang ng ating journey, magre-reflect yan. Alright? Passionate, execution, no? Ito yung mga halimbawa na execution, magiging plano mo, pag malinaw na yung mata mo, yung clearer vision mo sa mindset mo, yung mata mo, makita mo yung sarili mo for the next 2 to 3 years, ano ka magiging ikaw. Okay? That's it. Katulad yung ginawa ng plano din ni Manny Pacquiao nung nagsimula din siya na mag-train. Clear sa kanya, sobrang clear na magiging ano talaga siya, harap talaga siya sa mga obstacle. Right? Now, question. Narating mo na ba ang 1 million? Ito yung target mo ngayon sa next. Sa training natin ngayon, paano mo ngayon marireach ang income mo to 1 million? Okay, type na lang dito mga kapatid, mga ka-partners. Siguro pwede naman siguro mag-participate. No? Meron na ba dito nag 1 million para makita natin yung ibang mga ano natin, mga kasama. Meron na ba ditong 1 million sales na karating? O ako na magsabi. Sa akin po yan, 1 million sales sa isang account ko. account ng pamilya ko yan eh. Meron na ba ditong 1 million sales guys? O sobra, o may 2 million na, may 5 million na yata dito I think. O baka meron pa ditong 10 million na total income. Ito yung target mo mga ka-partners. Okay? Paano mamarating ang total income mo ng 1 million? Yan yung una mong gagawin. Kasi kung hindi mo pa narating ito, may something pang kulang. Well, may something pa kulang. Di man natin masasabi 1 month, 3 months, 1 year. Depende yan guys. 1.5 years, 2 years. Depende yan. Okay? Depende. Basta ang importante, ginawa mo at narating. Narating natin. Ganun lang yun. Alright? Walang mabilis, walang ano, pero meron talaga mabilis eh. Depende yan sa, yun nga, depende nga sa commitment yun eh. Depende rin sa determination yun eh. Depende nga sa desire eh. Depende pa rin sa gigil eh. 'Di ba? Na-topic na natin kanina, depende yan sa atin lahat. Alright? Yan. Ito yung project mo ngayon. Paano mo ngayon marating ang sales mo ng 1 million? Okay? Yan na yun. Yan yung magiging ano natin? Magiging goal mo na gagawin mo ngayon dito sa negosyo natin. Hoping makaka-add sa atin ng ano no. Yan. Alright? Communication. Team communication, mahalaga po yan. 3 things to motivate and simple way. Number 1, reason. So, pwede tayong mag-communicate sa mga ating ka-teammates, ka-grupo, no? Bakit natin gagawin ang isang bagay? Pwede kayo guys magbatuhan, no? Bakit natin ginagawang shanta, no? Ano bang reason? Number 2, reward. Kapag nagawa mo na at nagawa mo ito, may incentive, no? Minsan, pinag-uusapan ng incentive sa bawat team. No, iba nga, hindi na pinag-usapan incentive, diretso na kagad, oy, kain tayo dito. Hindi na incentive, basta lang ano, oy, punta tayo dito sa ano. Kasi guys, makikita yan sa ano sa galawan eh. No? Paano ka gumalaw sa negosyo. And number 3, to recognize. Kapag may recognition, no? Namomotivate ang isang partners natin. Halimbawa, na kapag 3 invite na siya at na active 'yon. So na-promote siya ng consultant, 'di ba? Pag na-recognize mo siya, okay, ginawa mo ng banner, kinongrats mo ng consultant, 'di ba? Matutuwa ang kanyang puso, happy siya. Guys, no? Mga ganon, no? So, kailangan natin yan sa ating team partners, sa teamwork natin, yung ating samahan sa negosyo. Spending time, of course, kasama yan sa ating sa negosyo. Spend bonding with our team. Don't just build an organization, but build as a family. No? Work together, speak life, kung sino yung naging speaker na sa team natin, no? Tulungan tayo. Important kasi dito guys, tulungan eh. No? Okay? Sakripisyo lang, dandan konti. Sacrifice lang. Okay? Yan. Kasi, kasama talaga yan sa ating journey. Okay? No, yung ating skill, talent, made-develop mo yan. Sabi ko nga dito, you must handle your emotion. Yan. So dito, na-topic ulit ang emotion.
Happy ka ba or malungkot? Okay? So ikaw na bahala mag-adjust diyan guys. So, kasi adjustment na naman 'yan eh, sa ating journey sa ating business. Now, get responsibility. O, dito na tayo sa responsible. Kung magiging leader ka dito guys, magiging active leaders ka kay Kashantal, kailangan alam mo ang responsibilidad or responsibility. What is a responsibility? Is a commitment, obligation to fulfill duties and action that correspond to us. Ano yung magiging responsible ko? Tingnan guys ha, meron pa ba dito sa inyo, ka-partners, na wala pang partners, wala pang team? Meron ba dito? I think meron pa dito. Yung ikaw pala mag-isa, wala ka pang ka-partners. Diba? So kung wala pa, wala ka pang responsible. Pero kung meron ka ng partners, may nag-join na sa iyo, responsible mo na yun. O, na-join yun because of you eh. Na-join yun kasi nagustuhan ng produkto. Kasi nag-share ka eh. Okay? So, responsible guys, meaning, diyan mo ngayon makikita yung magiging service mo sa partner mo. Tulad ko, ang dami kong responsible. Una, yung mga client ko, yung mga client ko regarding about, nagtatanong, ano ba yung beneficial produkto, ano ba yung mga update, ano ba yung makakatulong ba to? Responsible ko guys, kasi kailangan ko maibahagi ang promotion o sales o yung mga product benefits eh. Number two, nagbe-build tayo ng team. No, yung grupo, yung ating mga kapwa partners, 'di ba? Responsible po 'yun eh. May nagtanong, ano ba yung update na ngayon? Hindi wala pa man sila alam. Bigay natin, share natin. Dahil tayo naman na nakakaunawa at may alam na, share natin guys, no? So ganyan guys yung responsible para sa mga kapwa partners mo. Pag ito guys na-handle natin, lalago talaga yung negosyo natin. Okay? Push yourself to the limit. Yan, wala na ibang magiging push ito kasi bawat tayo sa mga nagbi-build ng ating business, lalo sa mga kapwa partners natin. Okay, vision, topic na natin konting vision guys, is to create next achiever and millionaires entrepreneur sa SDSI community. Yan ang ating responsibilities. Assess direction towards our goal. Kasi guys, mas maraming matutuwa kapag yung marami ng achiever sa ating Chantal community. Grabe po guys, no? Wala pa mangyayari na dapat 1,000. No? Grabe. Yung mindset natin magiging 1,000 tayo na achiever. Mission natin, no? Transformation and changing people lives, no? Marami talagang angat sa buhay dahil ang ganda naman ng product natin, ang ganda naman ng system natin. Tulungan lang tayo kasi kung ito ngayon para tayo nagsisimula pa lang again, no? So kahit for the past 1 year, 2 years na parang starting pa rin, para at least yung gigil guys, nandun pa rin ang fresh pa rin yung ating intact. Okay, knowing yourself is very important. Alamin mo talaga yung sino, kung sino ba ikaw talaga, ano ba yung why mo again, ano ba yung purpose mo. Study well, yung potential mo, yung capacity mo, and maximize time to ourselves as being entrepreneur. Right? Yung mga core values natin guys, simple lang, we need to cooperate. Sabi ko nga, participate tayo sa activities because this is our business. Tayo guys, no, sa community, tayo po ay people business. Magiging mga kapwa partners po tayo. Always stay humble and respect each other. Trust the process, no? Doing the right things and be honest to our partners, okay, is one where we can find success. Know and understand the process, oriented to develop our skills knowledge. Enhance psychological capacity to gain and be ready to achieve our goals. So yan yung mga vision, mission, and core values natin. So kaya ko itong tinapik kasi para even ako, nag-guide ako dito and each and everyone sa ating kapwa Kashantal, okay? So naibigay ko rin sa inyo ang mga ganitong guidelines na which is makakatulong talaga sa atin. So again, hingi lang ulit ako konti sa inyo guys ng mga something. Nandiyan pa ba tayo, no? Yan. So, sa ating 16 na lang tayo, 16 participant. Ito tanong ko, why we need to succeed? Sige nga, meron ba dito mga kasagot guys? Bakit ba kailangan natin maging successful? Sige nga, sino makakasagot mga ka-partners? Gusto ko lang kunin yung opinion nyo. Then, bago ko rin i-spark na ma-input ko yung topic ko ngayon. Alam ko yung iba, I don't know kung naka-attend na sila previous, pero sige, why we need to succeed.
Okay? Meron bang mga kasagot dito? Why we need to succeed. Yan. Ayon kay Coach Pay, matulungan po ang sarili at iba. Okay? Matulungan po ang sarili at iba. Sige, yung iba, meron pa ba? Bakit ba kailangan natin maging successful? Right? Sige guys, type kayo. Yan, malapit na tayo. Kasi guys, sa NDO, sabi natin, yung iba, it takes 2 to 3 hours talagang NDO. Pero kukunin na natin na, ano lang, no? Malapit tayo sa ano na tayo. Momentum na tayo sa ating topic. Alright? Yan. Yan. Why we need to succeed. Okay, bakit ba talaga kailangan natin maging successful? Sige nga, meron pa ba ditong maka-share pa ng opinion nila? Meron pa ba dito, guys? Okay? Wala na ba? O baka meron pa habol. Yan. Para sa family. Okay. Masarap talaga na maging successful tayo ay para sa family. Okay yun. No? Kumikita ka ng 100,000, di ba? Tuwan-tuwa ang pamilya mo niyan. Di ba? Tuwan-tuwa. Okay? Bakit ba talaga tayo meron pa ba gusto mag-participate, guys? Wala ba ditong magsasabi na kailangan tayong yumaman talaga maging successful kasi ang mga bilihin ngayon sobrang mahal na. Tama ba? Sobrang mahal na, maraming gastusin, lalo na mga Judith, no? Andiyan si Judith. Okay, mga bills natin, grabe. Dagdagan mo pa yung matrikula, isa pa yan. Okay? Tapos yung savings, na wala man savings. Okay? Now guys, listen to me. May input ko lang to, magiging part ito, hoping makakatulong. Bakit ba tayo kailangan maging successful? Alright? Ulitin ko, why we need to succeed. Na yun, meron na akong topic, magiging malalim. Kasi guys, tama po yun, para sa pamilya, okay? Lahat ng bagay. Kasi, meron tayong expiration sa buhay. At yung expiration natin, alam naman natin, may alam ba kayo na expiration sa mga bagay-bagay? Baka pwede kayong magbigay. No? Kasi sa buhay, meron talaga tayong expiration. Kaya tayo kailangan maging success. Pag hindi natin narating, tayo ay mag-expired. No? Mag-expired. Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Expiration. Lahat ng bagay guys na expired. Name it. Pwede nyo i-chat, pero sasabihin ko na sa inyo. Pagkain, inumin na expired. Gamot, health and product na expired. Yung ating food supplement na expired din yan. Tama ba? Household na expired. Even dokumento na expired. Document, yung license natin, na expired yan. Magre-renew ka, tama ba? Okay? Ibang interest, example, load. Di ba load na expired din? Data na expired din, di ba? Warranty, gadget, di ba? Na expired. Right? Even opportunities, guys, na expired din. Okay, yan. Sabi ni searcher sa atin, real success is not defined what money accomplish. Di ba? No amount of success can competitive for failure in family. Real success is not associated with money. Real success is always associated with family. Yes, tama yan. Love, care, love. Yan. Tama po yung lahat. Okay? Pero, meron kasing question eh. Ang money ba, importante ba sa pamilya? No? Yung may ganung topic, no? Money ba, importante ba sa atin? Yan. Yung iba ayaw doon ng money. Pero sa totoo lang, lahat ng tao guys kailangan ng pera. Okay? Lahat ng tao kailangan ng pera. Kasi bakit? Walang libre sa mundo. Lahat may bayarin. Okay? Lahat na may bayarin. Kaya tanong, paano mo masabi na hindi mo kailangan pera? Siguro yung mga beggars na lang, yung mga hindi kailangan yun. Basta makakain na yung okay na yun. Pero guys, yung mga responsibilities, kailangan yan. Tama? Ngayon, balik tayo dito. Why we need to succeed? Kasi may expiration. Tama po yung ibang mga sinasabi. Meron lang akong itatopic dito. Bakit may expiration? Kasi kailangan natin maging successful. Kasi guys, ang tao, no, may expiration. Life at the age of 75 years old, pag narating mo na to,
you're spending 27,375 days. Ngayon, pag sumobra ka dito ng 76 years old na tayo o ikaw, meron ba ditong mga audience natin, ang tawag po dyan, bonus. Okay, bonus. Pero kung hindi pa tayo nakakarating dito, sa panahon ngayon guys, no? Kasi ano man naman natin sa mundo, sa tao, sa biblical, basta ang minimum talaga ng tao dapat mabuhay ng 120 years eh. Pero bibira na talaga sa panahon ngayon makakarating 120 years, no? Bibira na. Noon, no, kahit 150 pa yan, pwede. Pero nowadays guys, dahil sa pagkain, grabe po. Ngayon, match mo dito, kung 25 years old ka, you're spending 9,125 days ka na. Kung 45 years old ka na, 16,425 days na ang ginawa mo. Kung 65 years old ka na, 23,775 days na ang na-consume mo. Alright? So bakit natin na-topic to? Kasi guys, lahat naman tayo may expired. Alright? Kukunin din tayo ng ating katawan at ayun. So lahat naman tayo sa mundo. Pass through lang tayo dito pero depende yan sa ating paggamit. Ngayon, tama yan dahil baka ma-expire tayo, baka something na wala tayong mapapamana sa pamilya, isa yun sa topic. Isa yun sa goal plan natin kung bakit tayo ay kailangan maging successful. Alright? Now, hindi natin maibalik ang oras kahapon. Nandito na tayo. We don't have time to waste time. Okay, anong gagawin natin? Balikan mo ulit yung why mo, yung purpose mo, and the how will follow. Okay? Ngayon, kung nakatin ka ngayon sa akin, sa training for tonight, pwede mo pasalamatan yung sponsor mo, yung coach mo. Pwede mo sabihin bukas or makita kayo, coach, mentor, salamat dahil grabe pala itong negosyo. Alright? Kung katabi mo ngayon, sabihin mo, pasalamatan mo. Kahit even ako, nung nagturo din sa akin dito, talagang malaking bagay na yung 1 month training ko regarding about online, alright? Grabe rin ginawa kong sakripisyo para matutunan ko lang yung step by step. At hindi yun ganun lang. Nagbabago something. Kaya tuloy-tuloy ang learning, no? Tuloy-tuloy. Alright? If you will know the why, you will know the how. If you know the purpose, you will know the way. Ayan, no? Sabi ni Steve Jobs, my favorite things in life don't cost any money. Yes, kasi successful si Steve bago siya na pass away. No? It's really clear that the most precious resources we all have is time, oras. Habang nandito pa sa mundo guys, gawin na natin mga bagay-bagay. Because you only live once. Isang beses na tayo dito sa mundo. At hindi natin may balik na ang kahapon. Okay? Why Chantal? Remember this 5 P's. Nasasabi ito ng mga mentors natin. People, profile, product, plan, and platform. Lahat yung 5 P's guys, aaralin natin yan. Okay? 2 methods pero nadagdagan to. Selling the products and selling the business. Depende yan sa update ngayon. Kung may alam mo na yung update, doon sa sell of business, grabe po yung income doon. Aaralin mo ulit yung magre-review ka, attend ka ulit ng mga meetings and training. Okay? Free to attend online training, office, our company, and team support. Even Zoom, attend ka. Chantal Dropshipping Presentation, at least times 5 above. Kasi kahit paulit-ulit ang training mo until matuto ka. No? Until matuto ka. Bakit? Kasi baka may kulang pa dun sa gusto mong mag-explain sa partner mo, sa target client mo, customer mo, prospect mo para ma-deliver mo ang business. Okay, NDO 1, 2, 3. Ang NDO ko, pwede ko sabihin kung naka-attend kayo ng NDO 1, okay? NDO 2, NDO 3. Yung training ko guys, part ng leadership and yung mga system about paano yung magiging motivation ang negosyo. So, NDO 2 o NDO 3,
Okay, maraming topic guys. Pag sinabing the distributor orientation, maraming topic po yan. System navigation, okay, marami naman ang topic about sa mga platform natin sa dashboard. Masterclass, content, FB ads, and technicalities, attendan mo yan. Okay? Company monthly meeting, attend ka rin. Caesar, kung meron, leadership, events, okay? Yearly anniversary, wakang absent talaga dyan kasi yan yung mga big event na. And syempre, of course, kasama ka sa travel incentive, local and abroad. Alright? Now, remember the said formula. Ito lang yung guys magiging magdadala sa formula. Said formula lang. Pwede mo screenshot. Okay? Kung gigil ka, kung ready ka na, screenshot mo to. Kasi guys, ito lang talaga yung formula na pwede mo. Lahat yung tinatapi ko kanina guys, ito yung formula. Pero sometimes, mayroong tinatawag na process, yung tinatawag sa atin na yung GLLA, yung Good Listening and Learning Attitude. Number 1, copy. Kung magaling ka magkopya dito sa kapwa partners mo, guys, makaka-result ka. Dikitan mo lang yung mentor mo, kundi lalo na kung may result naman yung sasamahan mo. Dikitan mo, aalamin mo. Okay? Wala ditong magano. Basta willing ka, bigyan mo ng time, dedicated ka sa negosyo mo, guys, bibigyan ka rin ng oras. Copy lang, copy system. Number 2, execute. Pag nakopya mo na kung ano yung mga training and meeting na input sa iyo, execute mo. Execute mo. Kasi kung di mo execute, wala kang magiging result. Di mo malaman kung negative ang result mo o positive ang result mo. Then, the D, duplicate. Okay? Kung may partners ka, i-duplicate mo lang. Remember this said formula. Okay? Now, transformation of cycle of success. Unang-una guys, no? Kaya ko to na-imagine lang. Number 1, imagination. Nung pumasok ko ba guys sa Chantal, na-imagine mo ba na nandito ka na? Or something na nag-clear, nag-click, uy, nag-Chantal na ako, nag-member na ako eh. Pero alam nyo guys, no, minsan nauna talaga imagination. Paano ka gawin magiging successful? Ano yung papasok na opportunity? Then, to follow yung mindset mo. Kailangan clear yung mindset mo, guys. So, then, the attitude will follow. Alright? Then, magiging action taker ka na. Dapat consistent tayo. Okay? Consistent. Kasi pag hindi ka consistent, wala rin eh. Katulad yung sinasabi ko kanina, yung desire mo, inconsistent ka, okay? Yung apoy, sindi tapos patay, sindi patay, wala din. Then, the result will follow. Diyan tayo ngayon lalabas kung ano yung magiging process natin dito. Okay? Yan, nasabi ko na kanina. Okay? Commitment, focus, discipline, patience, faith. Okay? Pero inuna ko talaga yung ano yung dapat na ano natin, no? Kasi bago natin makamit yung ating success. Alright? Para yan guys, umaakyat sa bundok eh, no? Umaakyat sa bundok. Oh, ano ba ang pinakamalupit na bundok guys sa ibabaw ng mundo? Okay? At alam niyo pinaka-highest mount in the world. Alam niyo ba 'yon? Oh, biggest history, alam niyo siguro 'yun eh. Parang ganito guys, yung ating sakripisyo, talagang may sakripisyo talaga, may talagang determinado na makuha mo. Okay, dito sa Pilipinas, alam natin mayroon Mountain Province, mayroon Mount Apo. 'Di ba? Ang dami nitong matataas na bundok, pero sa in the world, mayroon talagang mataas. At ang tanong, marami na bang nagiging successful dun bago inakyat nila ang bundok? Okay? Yan. Baka may alam ko guys na pwede nyo i-type at ito yung tinatawag natin na somewhere in Tibet and Nepal. Boundary yun. Ito po yung Mount Everest. Okay? Sinearch ko lang to guys, no? It makes me sense na kasi nung na-search ko, marami na bang tao na nag-climb mountains sa Mount Everest? Aba, meron na palang 7,500 nakarating sa tuktok. Since 1953. Oh, sa India at saka ito from New Zealand. Dalawa to sila guys na umakyat before 1956. Hindi lang sila, apat pala sila nito. Yan. Dalawa Switzerland, isang New Zealand, tsaka 1953. 1953, palo pala by 1956. Dalawa pala nung 1953, mas nauna pala yung dalawa. At sa 1953 to 2025, right? So around 13,700 na lumahok, pero some other climbers ay nawalan ng buhay, na-expired, no? Na-expired. Expired na lang ang sasabihin natin.
Kasi guys, sa successful dito sa ating proseso sa negosyo, may talagang maraming makalusot. Meron din talaga mabagal makalusot. Meron talaga nagki-quit. Okay, meron talaga nagki-quit. Kasi nga, I don't know sa ano, o baka naghanap pa ng other opportunity, pero parehas na naman eh. Pero, kung makita mo ang formula, ang sistema ni Chantal, nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze. Okay? Now, ito yung pinaka nagawa ko, no? Ipakita ko lang sa inyo, pwede yung screenshot. Okay? Ito yung guys lagi mo titingnan. Kung gusto mo to i-develop, screenshot mo, ipa-develop mo sa ChatGPT at gawin mo tong ano tawag 'yon? I-board mo sa bahay, build community. Kasi kung lagi mo to titingnan, makita mo yung goal mo eh. Okay? Sustainable goal, NDO, 'di ba? Teamwork makes the dream work, NDO, dropshipper journey, collaboration, coaching, motivation, communication, training, and leadership. Okay? Ito guys, no? Ako, ipa-project ko to, ipiprint ko to, tapos pwede ko to gawin i-ano ko sa bahay. Kasi kailangan may goal ko, target, yun, no? Target goal. Sa gitna talaga siya, no? Sa taas nga lang, di siya, ano. Alright? Kasi pag nagawa natin to guys, in part of your organization, grabe po yung impact niyan. Okay? Grabe po yung magiging impact niyan. So, kayo na bala, hanggang dyan, pa-screenshot nyo lang, no? Then, bago ako magtapos guys, no? Do good and good will come to you. Things you need. Meron akong sabihin dito na naging journey ko in part. Ito po yung ginawa natin. I decide, okay, decide ka, everything start with you. Okay, find your mentor and coach. Seek for advice. We need someone to guide us as we strive for the best. So kung hindi pa masyado yung lago talaga yung ano mo business, yung kalaman, magpa-guide ka ulit. Okay? Minsan hindi ko lang sinabi ito no. Minsan ako may mga training something yung tinatawag na counseling. Okay? Kasi malalim po 'yun eh. Number 3, commitment. Commit ka. Okay? Commit ka. Do it whatever it takes. Right? Number 4, serve and build. It's all about serving people. Okay? Para sa organization natin kailan sa pagsilbi mo muna yung mga people around you and guide and build people. Serve to those who really deserve, build who really build the ball. Sabi no? Dahil pain is temporarily but pride is long lasting. We must pay the price. Okay? Bago mo makuha ang ating success, yes, we must pay. Ngayon pa lang babayaran muna natin. Lahat ng sakripisyo natin gagawin sa journey natin. Number 5, ito yung sinasabi natin kanina, no? Be persistent and consistent, never stop, and the moment you fail, evaluate yourself. Lahat naman guys, dadaan tayo sa failure, pero i-evaluate na natin. Why? Because failure is part of success. Okay? Pag na-reward mo na yung sarili mo, pag meron ka ng mga sales, reward yourself, enjoy ka muna na yung prutas mo sa success mo, unwind, muni-muni. Okay? Pag nagkaroon ka ng sales, okay, mag-Starbucks ka, kumain ka, mag-isip ka, mag-muni-muni, then planning. Okay? Pag sinabi ko guys, muni-muni, mag-planning ka lang. No? Planning lang, ibig sabihin yan. Number 7, grateful. Always be thankful and grateful. Maging positive man o negative sa nangyayari sa buhay mo, thankful pa rin tayo. No? Grateful pa rin tayo. Success belongs to those who are really willing to take a risk. Adapt to change. Never ever stop learning. Because be consistent. Okay guys, mga kapatid, gusto ko lang makaroon ng picture sa inyo. Thank you sa pag-attend. Alright? Siguro mayroon akong something kay open cam, baka pwede ako mag-picture sa inyo mga kapatid. At salamat sa tawag to, sa pag-attend na dito. Yan, para makilala ko sa iyo. Yan, ang gaganda. Yan, dito pala ang ating idol. Kanina pa siguro. Thank you, Ma'am Maki rin, ha? Right? Okay, yung iba, okay lang yan. Yan. So, open kayo guys ng cam. Karoon tayo ng picture para at least meron akong reporting. Siyempre naman guys, tulungan nyo naman ako. Alright? I-ano ko lang, i-ready ko lang yung aking screen camera. Ayun, andito yung idol natin guys, no? Baka meron silang something na gusto rin ma-input. Mamaya, picture muna kayo. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, so nakapag-picture na ako.
sa ating mga idol. Ay, isa pa. Kasi nandito pa pala isa, may dumating pa. Kaya guys, wait. Isa pa. Okay, isa pa. 1, 2, 3, smell. Okay. Alright, sige guys, no? Thank you so much. Baka meron na tayong something bago tayo mga ano, bago kasi matatapos tayo 10 p.m. 2 hours na naman ating ano, ating ah si Sir ano kasi kilala ko to si Sir eh. Sir, baka pwede ka mag-input sir ng regarding about sa experience. O, tawagan natin si Sir baka gusto niya magkaroon din ng input. Si Sir Johnny Ilisorio. Sir, good evening. Thank you so much sa ano mo. Stop record lang tayo guys. Good evening, sir.